Mabuhay! Kami yung pagkatani o si Binong Nilaylan. Ako si Binibini. At ako si Binibining Bigarica. At ito ang aming panangaliksi. May titulo, Epekto ng Verbal na Pang-aabuso sa Pagkukong na identidad ng mga mag-aaral at LGBTQIA+, nakasapi ng halaman. Sa panahon ngayon, mas nagiging bukas na ang kamalayan ng lipunan sa mga isyong kinahaharap ng LGBTQIA+ community. Ngunit sa kabila ng mga hakbang para sa pagtanggap at pagkapantay-pantay, hindi pa rin may kakailangang patuloy na diskriminasyon, lalo na sa anyo ng verbal abuse. Isang uri ng pang-aapi na madalas nating binabalewala o kinukonsiderang biruan lamang. Ang paggamit ng masasakit na salita, panlalait, at mapanirang biro ay may malalim na epekto sa isang individual, lalo na sa kabataang nasa yugto ng paghahanap at paghuhubog ng kanilang pagkatao o identidad. Sa aming pananaliksik, sinuri namin kung paano nakakaepekto ang mga ganitong uri ng pang-aabuso sa mga miyembro ng LGBTQIA+ student sa aming pamantasan. Kung paano nito naapektuhan ang kanilang emotional na kalusugan, self-esteem, at kanilang pakikipag-ugnayan sa lipunan. Hindi po ito simpleng issue. Ito ay isang sosyal at psikolohikal na usapin na nararapat bigyan pansin, hindi lang sa loob ng paaralan, kundi maging sa tahanan at buong komunidad. Sa aming pag-aaral ay naglalayong maipakita na ang tunay na epekto ng verbal abuse sa buhay ng mga kabataang LGBTQIA+, upang sa huli ay makatulong kaming makapaglatag ng konkretong hakbang para sa mas ligtas, pantay, at inklusibong kapaligiran para sa lahat. Nilalayo ng pananaliksik na ito na masuri kung ano ang epekto ng verbal na pang-aabuso sa paghubog ng identidad ng mga mag-aaral na LGBTQIA+ na miyembro ng alagad. At nais sagutin ng mga mananaliksik ang mga katanungan. Una, ano ang epekto ng verbal na pang-aabuso sa paghubog ng identidad ng mga mag-aaral na LGBTQIA+ na miyembro ng alagad sa Mindoro State University, Calapan Campus, partikular sa mga sumusunod na aspeto. Una, emosyonal na estado. Pangalawa, psikolohikal na kalagayan, self-perception, self-esteem, at interpersonal na relasyon. Pangalawang katanungan, ano-anong uri ng verbal na pang-aabuso ang madalas nararanasan ng mga nasabing mag-aaral? At ang panghuli, may relasyon ba ang verbal na pang-aabuso sa paghubog ng identidad ng mga mag-aaral na LGBTQIA na miyembro ng alagad? Para sa saklaw, limitasyon at delimitasyon ng pag-aaral, ang pananaliksik na ito ay nakatuon sa epekto ng verbal na pang-aabuso sa pagkakakilanlanong identidad ng mga estudyanteng LGBTQIA+ na kasapi ng alagad sa Mindoro State University, Calapan Campus. Sinuri dito kung paano naapektuhan ang kanilang emotional at psikolohikal na kalagayan, self-perception, self-esteem at relasyon sa kapwa. Layunin rin ng pag-aaral na makapagbigay ng mungkahing gabay, intervention, o programa na makakatulong sa mga estudyanteng dumaranas ng ganitong karanasan upang mapanatili ang positibong pananaw nila sa kanilang sarili. Nilimitahan lamang ang pag-aaral na ito sa miyembro ng alagad dahil sila ay may malinaw na pagkakakilanlan bilang bahagi ng LGBTQIA+ community. Hindi isa lamang ibang mag-aaral na hindi kasapi ng organisasyon upang mapanatili ang focus ng pananaliksik. Ang pananaliksik ay sinagawa sa loob lamang ng isang semestre bilang bahagi ng kurikulum. Dinilimitahan din ng mga mananaliksik sa verbal na anyo ng pag-aabuso lamang ang focus. Hindi kasama sa saklaw ang iba pang uri gaya ng physical, emotional o sexual na pang-aabuso dahil sa kasalukuyang pagiging laganap ng verbal na pang-aabuso lalo na sa paaralan. Malaki ang kahalagahan ng pananaliksik na ito sa mga miyembro ng alagad na mag-aaral na LGBTQIA, sapagkat sila ang direktang nakakaranas ng verbal na pang-aabuso na maaaring makaapekto sa kanilang emosyonal na estado, self-perception, self-esteem, psikolohikal na kalagayan, at interpersonal na relasyon. Sa pamamagitan ng pagsasagawa ng pananaliksik na ito, magkakaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kung anong epekto ng verbal na pang-aabuso sa paghubog ng identidad ng mga nasabing mag-aaral.
At gayon din para sa mga guro at tagapangsiwa ng universidad, ang mga datos ay magagamit nila upang maging batayan para mas maging mapabuti ang mga programa sa pagtanggap, protection at suporta para sa mga estudyante. Para rin sa iba pang pamantasan, ito ay magiging batayan para makabuo ng mga pulisya o programa na magpapalakas at suporta para sa miyembro ng LGBTQIA+. Makakatulong ito sa paglikha ng mas ligtas na kapaligiran. At gayon din para sa mga mananaliksik sa hinaharap, ang pananaliksik ay maaaring magsilbing sanggunian ng batayan para sa mga susunod pang pag-aaral. Malaki ang kahalagahan ng pananaliksik na ito sa mga miyembro ng alagad na mag-aaral na LGBTQIA sapagkat sila ang direktang nakakaranas ng verbal na pang-abuso na maaaring makaapekto sa kanilang emosyonal na estado, self-perception, self-esteem, psikolohikal na kalagayan, at Ang pananaliksik na ito ay nakabatay sa tatlong teorya na tumatalakay sa emosyonal, psikolohikal, at panlipunang aspeto ng karanasan ng mga LGBTQIA+ na mag-aaral. Ito ay ang teoryang psikolohikal, ang labeling theory ni Howard Becker, at ang teoryang humanistic ni Carl Rogers. Ang paulit-ulit na pagbibigay ng negatibong bansag o label sa isang tao ay maaaring makaapekto sa kanyang self-perception. Halimbawa, ang isang estudyanteng LGBTQIA+ na laging tinatawag ng sayang, abnormal, o hindi normal ay maaaring tanggapin ang mga ito bilang bahagi ng kanyang pagkatao. Sa pagtagal, maaari itong humantong sa internalized homophobia at pagbaba ng kumpiyansa sa sarili. Ikatlo, ang teoryang humanistic ni Carl Rogers noong 1959 ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng positive self-concept. Sa teoryang ito ay pinapaliwanag na ang pagmamahal at pagtanggap mula sa kapaligiran ay mahalaga sa pagbuo ng malusog na identidad. Ngunit sa mga kaso ng LGBTQIA+ na kabataan, ang tuloy-tuloy na verbal abuse ay nagiging hadri. Ang paulit-ulit na pagbibigay ng negatibong bansag o label sa isang tao ay maaaring makaapekto sa kanyang self-perception. Halimbawa, ang isang estudyanteng LGBTQIA+ na laging tinatawag ng sayang, abnormal, o hindi normal ay maaaring tanggapin ang mga ito bilang bahagi ng kanyang pagkatao. Sa pagtagal, maaari itong humantong sa internalized homophobia at pagbaba ng kumpiyansa sa sarili. Ikatlo, ang teoryang humanistic ni Carl Rogers noong 1959 ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng positive self-concept. Sa teoryang ito ay pinapaliwanag na ang pagmamahal at pagtanggap mula sa kapaligiran ay mahalaga sa pagbuo ng malusog na identidad. Ngunit sa mga kaso ng LGBTQIA+ na kabataan, ang tuloy-tuloy na verbal abuse ay nagiging hadlang sa pagkakaroon ng positibong pananaw sa sarili. Kapag kulang sa suporta, mas nagiging mahirap ang pagyakap sa tunay na pagkatao. Ang pagsasama-sama ng tatlong teoryang ito ay nagbibigay ng malalim at komprehensibong pundasyon para sa pananaliksik na ito. Pinagdugtong-dugtong ng mga teoryang ito ang epekto ng verbal abuse mula sa emosyonal, pagtingin sa sarili, hanggang sa kabuoang paghubog ng pagkakakilanlan ng isang estudyanteng LGBTQIA+ member. Para sa balangkas konseptual, ito ay binubuo ng tatlong bahagi: input, proseso, at output. Para sa input, tinalakay dito ang epekto ng verbal na pang-aabuso sa iba't ibang aspeto ng identidad ng LGBTQIA+ na mag-aaral, uri ng pang-aabuso, at ang relasyon nito sa paghubog ng kanilang pagkatao. Sumunod, ang proseso ay binubuo ng mga hakbang tulad ng pagsasagawa ng panayam, paggamit ng deskriptibong disenyo, tematikong pagsusuri, interpretasyon ng datos at peer review mula sa mga eksperto. At sa huli, ang output ay ang pagbuo ng mga mungkahing gabay, intervention at programa para matugunan ang epekto ng verbal na pang-aabuso tulad ng trainings, safe spaces at peer support groups. Para sa Kabanata 2 sa kabuuan ng pagsusuri sa mga kaugnay na literatura at pag-aaral, lumalabas na ang verbal na pang-aabuso ay isa sa mga pinakakaraniwang uri ng diskriminasyon na nararanasan ng mga LGBTQIA+ community, lalo na sa mga lugar tulad ng paaralan at tahanan. Hindi ito basta simpleng panunukso. Isa itong anyo na karahasan na may malalim na epekto sa emotional at psikolohikal na kalusugan ng mga biktima, pati na rin sa kanilang self-esteem at identidad. Dahil sa paulit-ulit na panlalait at pananakot, maraming kabataang LGBTQIA+ ang nakakaranas ng stress, depresyon at pagkalito sa sarili. Napansin din sa mga literatura na madalas nakaangkla ang mga ganitong abuso sa stereotype ng lipunan, na kaya naman may mga pagkakataong hindi agad napapansin ng biktima na sila ay inaabuso. Kumbaga ay nagiging tahimik sila at takot humingi ng tulong. Bagamat may mga umiiral na batas para sa proteksyon nila, hindi ito sapat kung hindi ito na ipapatupad ng maayos. Minsan,
maging ang mga institusyon tulad ng paaralan ay nagiging tahimik sa mga ganitong kaso. Dahil dito, malinaw ang pangangailangan ng mas inklusibong mga polisiya at edukasyon tungkol sa gender sensitivity, hindi lang para sa LGBTQIA+ community, kundi para rin sa mga buong komunidad, kabilang ng mga guro, magulang at kapwa mag-aaral. Sa ganitong paraan, makabubuo tayo ng mga ligtas at maunawaing kapaligiran kung saan malaya nilang mahuhubog ang kanilang sarili ng walang takot o diskriminasyon. Ang deskriptibong pananaliksik o descriptive research ang ginamit na disenyo sa pagsusuri ng epekto ng verbal na pang-aabuso sa paghubog ng identidad ng mga mag-aaral na miyembro ng LGBTQIA+ community na kasapi ng alagad sa Mindoro State University, Calapan Campus. Ayon kina Dulot, ang deskriptibong pananaliksik ay isang uri ng pananaliksik na naglalayong mailarawan ng sistematiko at tumpak ang mga katangian ng isang populasyon, pangyayari o grupo. Ginagamit ito upang matukoy kung gaano kadalas nagaganap ang isang particular na phenomena o upang ipakita ang kaugnayan ng mga variable. Ang ganitong disenyo, sinikap ng pananaliksik na ilatag at ilarawan ang lawak at anyo ng verbal na pang-aabuso na nararanasan ng mga kalahok. Kabilang sa tinitignan ay ang emosyonal, psikolohikal at interpersonal na epekto nito, pati na rin ang mga uri ng verbal na pang-aabuso na madalas nilang nararanasan, at kung paano ito nakakaapekto sa paghubog ng kanilang identidad bilang LGBTQIA+ na mag-aaral. Paggamit ng deskriptibong disenyo ay nagbigay daan upang maunawaan at mailarawan sa mas konkretong paraan ang mga karanasan ng mga kalahok at upang makalikha ng mas may saysay na interpresyon mula sa kanilang mga salubin at naratibo. Nakatuon ang pag-aaral na ito sa pagsusuri sa epekto ng verbal na pang-aabuso sa proseso ng paghubog ng identidad ng mga mag-aaral na LGBTQIA+ na miyembro ng alagad sa Mindoro State University, Calapan Campus. Ang mga mag-aaral na kasapi ng alagad bilang mga miyembro ng organisasyong ito ay may natatanging silang karanasan, kabilang na ang mga epekto ng verbal na pang-aabuso at pananaw bilang bahagi ng LGBTQIA+ community. Layunin ng pag-aaral na ito na tuklasin kung paano naapektuhan ang kanilang pagkakakilanlan, lalo na sa pagiging miyembro ng LGBTQIA+ community at ang mga karanasang may kaugnayan sa verbal na pang-aabuso. Sa Mindoro State University, Calapan Campus, isang institusyong may diverse na komunidad, ang pagiging bahagi ng LGBTQIA+ community ay maaaring magdulot ng mga pagsubok, lalo na sa isang konserbatibong lipunan. Sa pamamagitan ng pag-aaral na ito, bibigyang pansin ang mga karanasang ng mga mag-aaral sa ilalim ng verbal na pang-aabuso at kung paano ito nakakaapekto sa kanilang pananaw sa sarili, emosyonal na estado at pakikipag-interact sa iba. Sa pag-aaral na ito, ang mga mananaliksik ay gumamit ng interview o face-to-face interview sa mga mag-aaral na LGBTQIA+ na miyembro ng alagad sa Mindoro State University, Calapan Campus. Ang pamamarang ito ay may layunin na makuha ang mas malalim at personal na pananaw ng mga mag-aaral na miyembro ng LGBTQIA+, particular na sa kasapi ng organisasyong alagad tungkol sa kanilang mga karanasan sa verbal na pang-aabuso at kung paano ito nakakaapekto sa paghubog ng kanilang identidad. Ang pakikipanayam ay isinagawa gamit ang semi-structured na paraan na kung saan ay may nakahandang gabay na tanong, ngunit binigyan din ng pagkakataon ng mga kalahok na palawakin ang kanilang mga sagot. Sa ganitong paraan, mas naunawaan ng mga mananaliksik ang mga epekto ng verbal na pang-aabuso ayon sa kanilang mga tugon na naging mahalaga sa pagsusuri ng epekto nito sa paghubog ng kanilang identidad at sa iba't iba pang aspeto. Ayon sa mga respondent, ang verbal na pang-aabuso ay madalas nilang nararanasan mula sa tahanan, paaralan at komunidad. Tinatawag silang bayabayan, trying hard, o sayang ka, at madalas din ginagamitan ng mga pahayag na may kinalaman sa rehiyon. Ang mga ito ay nagdulot ng matinding kalungkutan, hiya, takot at pagkalito sa sarili. May mga nagsabing nawalan sila ng gana sa buhay, sa pagkain at maging sa pag-aaral. Dahil dito, marami ang nakaranas ng depresyon, anxiety at trust issues. Ilan sa kanila ay mas piniling manahimik o umiwas sa mga pakikipag-ugnayan, habang ang iba ay dumaan sa identity crisis. Ang mga epektong ito ay tugma sa psychosocial theory ni Erikson,
kung saan sinasabing ang mga negatibong karanasan ay maaaring humadlang sa pagbuo ng positibong identidad. Sa kabila ng mga ito, may mga estudyante na ginagamit ang sakit bilang inspirasyon upang mas pagtibayin ang kanilang loob. Sa tulong ng mga organisasyon gaya ng Alagad at mga taong tanggap sila, unti-unti nilang natututunang yakapin ang kanilang sarili. Sa kabuuan, malinaw na ang verbal na pang-aabuso ay may malalim na epekto sa emosyon at isipan, ngunit sa suporta at pagtanggap, may pag-asa pa rin para sa healing at acceptance. Ayon sa mga sagot ng kalahok, lumabas na ang verbal na pang-aabuso ay may malalim na epekto sa kanilang mental health. Ilan sa mga naranasan nila ay depresyon, anxiety, takot sa panghusga, at matinding pagkalugmok. Marami sa kanila tulad nila respondent 3, 5, 6, 8, at 9 ay nagsabing nawalan sila ng gana sa buhay at minsan ay napapabayaan nila ang kanilang mga sarili dahil sa pakiramdam na hindi sila tanggap ng lipunan. May ilang ding dumaan sa identity crisis at kinwestiyon ang kanilang kasarian. Sa kabila nito, lumitaw rin ang ilang positibong hakbang ng mga kalahok para harapin ang stress. Ilan sa kanila ang nakahanap ng suporta mula sa kaibigan, guro, LGBTQ+ support groups. May mga nagsasabing ang pagkakaroon ng safe space ang tumulong sa kanilang emosyonal na pagbangon. Gumamit din sila ng journaling at singing bilang paraan ng paglabas ng damdamin at pagproseso ng emosyon. Pinapakita ng kanilang karanasan na kahit may matinding epekto ang verbal na pang-aabuso, ay may kakayahan pa rin silang humanap ng mga paraan upang manatiling matatag at patuloy na kilalanin ang kanilang mga sarili. Ang mga kalahok na pag-aaral ay nakaranas ng malalim na epekto ng verbal na pang-aabuso sa self-perception bilang LGBTQIA. Nakaramdam sila ng pagdududa, pagkalito, at kahihiyan dahil sa masasakit na salita na kanilang natamasa. Ngunit mayroon din naman nagpapakita ng resilience at pagtanggap sa sarili na nagbibigay ng inspirasyon sa iba na magkaroon ng kumpiyansa at yun din ang pagtanggap sa sarili. Ayon sa resulta ng pag-aaral, may malaki ring epekto ang verbal na pang-aabuso sa self-esteem ng mga mag-aaral. Karamihan sa kanila ay nakaranas ng pagdududa, kawalan ng kumpiyansa sa sarili, at paglayo sa pakikipag-ugnayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ay nagawa rin nilang bumawi sa sarili sa pamamagitan ng suporta, ng pagtanggap at koneksyon sa komunidad. Ang pag-aaral na ito ay nagbibigay din lamang sa kahalagahan ng suporta at pagkakaroon ng mga taong tatanggap upang muling buuin ang self-esteem. Para sa ikalimang aspeto, sa paglayo at paghina ng ugnayan sa iba dahil sa karanasan ng verbal na pang-aabuso, ay tinalakay sa panayamang epekto ng verbal na pang-aabuso sa pakikisalamuha ng mga LGBTQIA+ na mag-aaral sa ibang tao. Ayon sa kanilang mga sagot, marami sa kanila ang naging mailap sa pamilya at kaibigan at mas pinili nilang umiwas o magkulong sa kwarto. Mailan din nagsabing naging mapili sila sa pakikipagkaibigan at mas komportable lamang sila sa mga taong pinagkakatiwalaan nila. Gayunpaman, may mga kalahok na nagsabing natutunan nilang makipag-ugnayan muli, lalo na sa mga taong tunay na tumatanggap at hindi mapanghusga. Dahil sa pagkakaroon ng supportive friends, unti-unti rin nilang naibalik ang tiwala sa sarili at sa iba. Ipinapakita ng mga resulta ng ang verbal na pang-abuso ay may malalim na epekto sa emotional at social na aspeto ng buhay ng mga LGBTQIA+ na estudyante. Kaya mahalaga na sila ay makahanap ng mga suporta mula sa mga taong naintindihan at tinatanggap sila upang matulungan silang makabawi at muling makabuo ng positibong relasyon sa kanilang paligid. Batay sa panayam, lumitaw ng mga karaniwang uri ng abuso ay nakatuon sa paghamak sa pagkatao, pagbatiko sa itsura o gender expression, at ang paggamit ng relihiyon bilang dahilan upang husgahan ang kanilang identidad. Ilan sa mga madalas sa salitang binibitawan sa kanila ay, sayang ka, ayusin mo ang pananamit mo, hindi yan gusto ng Diyos at walang nagmamahal sa iyo. Ayon sa mga mananaliksik, na pag-alamang ang ganitong mga salita ay hindi laging sinisigaw o may galit na tono. Kadalasan ito ay pinapahayag sa anyo ng biro, sermon, o kunwaring payo ngunit may taglay na paninira sa pagkatao, at isa sa mga kalahok ang nagbahagi nito na talaga namang ito ay nakapanira sa kanilang pagkatao. Bukod dito, natukoy rin ng mga inaakalang ligtas na espasyo gaya ng tahanan, paaralan at maging mga pampublikong lugar tulad ng kantin at simbahan ay nagiging pinagmumula ng mga pang-abusong verbal. Sa halip na makaramdam ng proteksyon, naranasan ng mga kalahok ang panlilimpak, pagtuligsa at paghuhusga sa mga lugar na ito.
Dahil dito, iniulat ng mga mananaliksik na maraming kalahok ang nakaranas ng pagkababa ng katiwala sa sarili, pag-iwas sa ibang tao, pakiramdam ng hiya at emosyonal na pagkapagod. Ipinakita ng resulta na ang ganitong uri ng verbal na pang-abuso ay nakaugat sa panlipunang stigma o ay ang ideya na may isang tamang anyo lamang ng kasarian at pagkatao. Kapag ninilisan ito, nagiging puntirya agad ng isang individual. Kaya naman ay tinuturing ng mga mananaliksik ang verbal na pang-abuso bilang malalim na atake sa pagkakakilanlan na maaaring humantong sa emosyonal na pinsala at pagkawala sa sarili. Batay sa mga sagot ng kalahok, lumitaw na marami ang naging epekto ng verbal na pang-aabuso sa kanilang pagtanggap sa sarili. Sa simula, marami sa kanila ang nagkaroon ng pagkalito, takot, at pagdududa sa kanilang identidad. Marami ang nagtago ng tunay na damdamin para lamang matanggap ng lipunan. Ngunit habang tumatagal, naging tulay ang mga masasakit na karanasan upang mas kilalanin at tanggapin nila ang kanilang sarili. Sa kabila ng sakit, ginamit nila ang karanasang ito upang patatagin ang loob at maging totoo sa kanilang pagkatao. Ang pagtanggap sa sarili ay naging isang proseso, dumaan sa sakit pero nauwi sa lakas at katatagan. Nakaapekto rin ito sa kanilang pakikitungo sa ibang tao. Naging mas maingat at mapili sila sa mga pinagtitiwalaan. Ngunit nagkaroon din sila ng mas malalim na empathy at malasakit sa kapwa. Sa huli, ang karanasan ng verbal na pang-aabuso ay hindi lamang nakasira, kundi naging daan para sa mas malalim na pagkakakilala at pagtanggap sa sarili.